Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, si tatay ang aligi ng tahanan pero ang dalagitang anak niya sinalbahe raw at sinamantala. Sariling dugo pa ang ginawang biktima. Huwag po, ama! Lumaban po ako kaso malakas siya. Hindi ko ginalaw yun, sir, talaga. Oo. Eh kasi laki ng ko, kung halimbawa ipasok ko, di nawarat naman yung sa kanya. Ang ilang mga taxi converted na, LPG na ang crudo pamasada. Pero sa Baliwag, Bulacan, pati mga tangke ng LPG na bida sa kusina, nire-refill daw ng murang halaga ng parang gasolina. Kung open sa public, magkakarga ka doon. Kung meron naninigarilyo doon, eh no smoking dapat, di ba? Unsafe na practice na yon. Hindi ba? Kailangan nyo ba ng lisensya? Huwag na magalala. Hindi nyo na kailangan magpabalik-balik sa opisina dahil pati lisensya sa pagmamaneo may homemade na. Sosyal! Border lang kami rito, sir. Hindi naman pinag... Kulang muna dyan. Magandang gabi po ako si Michael Riquez at ito ang investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi natin tatantanan. Bakasyon ng isang dalagita sa bahay ng kanyang tiyahin sa Maynila, nauwi sa matinding pagtatapat. Ang sumbong niya, hinahalay daw siya ng sarili niyang ama. Tila isang mabigat na pasanin ang nasa katawan ng dalagitang itatago natin sa pangalang Alisa. Gusto niyang sumigaw. Pero animoy nakahawla ang tinig sa kanyang dibdib. Sinasakal siya ng takot at tila hindi niya na alam kung ano ang dapat pa niyang gawin. Panganay sa 5 magkakapatid si Alisa, 14 na taong gulang. Halos 3 taon na ang nakaraan na magtrabaho sa ibang bansa ang kanyang ina, habang ang kanilang ama, pagsasaka ang ikinabubuhay sa bayan ng Santa Maria, lalawigan ng Pangasinan. Payak ang kanilang buhay sa probinsya pero sa kamay raw ng ama tila hindi ito naging madali sa kanila. Kasi po lagi po silang sinasaktan ni Papa tuwing lasing. Ayon pa sa mga bata, napapabayaan na umano sila ng kanilang tatay. Hindi naman po kami pinapakain ng maayos. Yung mga pinapadala po ni Mama, dinadala ni Papa sa pangiinom. Ang kinakain po namin kape, tsaka kanin, tsaka mantika po, tsaka bagoong. At ang mga daing na ito, hindi nakakarating sa kanilang ina na milya-milya ang layo sa kanila. Pero anumang ikinikimkim na lihim, may panahong malalaman rin. Ang tiyahin nilang si Annabel napansin ang ikinikilos ni Alisa nang minsan siyang manuluyan sa kanila. Ang napansin ko doon sa pamangkin ko dahil nung una siyang nagbabakasyon, masaya siya. Tapos nitong huli, nakita ko rin yung kunting saya pero iba pa rin yung pag nag-iisa siya, parang malungkot na, parang naiiyak. At isang araw, hindi makapaniwala si Annabel na mabasa niya ang isang text message mula sa ama ni Alisa. Nabasa ko lahat yung mga text ng papa niya na, "Anak, namimiss mo ba ako? Yung ginagawa ko sa'yo. Saka, mahal mo ba ako?" Kahit parang ayaw ko maniwala, pero sa text doon ko na, talaga na nagsasabi ng totoo yung pamangkin ko. Agad daw niyang kinausap ang kanyang pamangkin dahil sa makatindig balahibong nabasa. Kininto po sa akin ang pamangkin ko na yung ginawa ng tatay sa kanya na nire-rape daw siya. Nung umpisa pa daw nung January hanggang April 4. Nais man magsabi ni Alisa sa sarili niyang ina, may pangamba raw siya na baka mag-alala ito at makaapekto sa trabaho sa ibang bansa. Gusto ko pong sabihin kaso pinangunahan ako ng takot ko eh. Paghihiwalay-hiwalay niya daw kaming magkakapatid. Kaya nag-decide ako na tulungan ko siya kahit alam kong malagay ako sa alanganin. Dito na sila nagpasyang lumapit sa sumbungan ng bayan. Naramdaman namin ang sakit na naranasan ni Alisa nang magkwento siya sa amin. 2011 po. Natutulog po ako noon. Tapos bigla siyang tumabi. Tinanong ko kung bakit po pa. Sabi ko, hindi po siya nagsasalita. Tapos umpisa po doon na po, binubaran niya na po ako. Hindi raw lubos maisip ni Alisa kung ano ang gagawin ng maganap ang unang paglapastangan sa kanya ng sarili niyang ama.
lumaban po ako kaso malakas siya. Pero hindi pa raw doon natapos ang pagsasamantala sa kanya dahil ang pananalbahin ng ama makailang beses pa raw naulit. Sus Maria! Galit po ako sa kanya. Kasi ama ko pa naman po siya. Tapos siya rin pala gagawa sa akin ng gano'n. Maselan ang ganitong kaso, kaya agad naming dinala si Alisa sa tanggapan ng Women's and Children Protection Center ng Philippine National Police para ipasuri. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri sa dalagitan, na kumpirma ang kanyang mapait na kwento. Pero maaaring hindi lang daw pala si Alisa ang biktima dahil ang pangamba ni Alisa maging ang kanyang batang kapatid hinahalay na rin ng ama. Tapos yung sa ko pong kapatid na bunso, nakita ko nga po na namumula yung Para proteksyonan ang pagkakakilanlan ng magkakapatid, itinago namin ang kanilang mga tunay na pangalan. Naiwan daw sa kanilang ama sa probinsya si Sandy, 6 na taong gulang na kapatid ni Alisa, at si Lito, 7 taong gulang. Habang ang 13 taong gulang na si Joanne, nasa pangangalaga naman ng kanilang tiyuhin na kapatid ng kanilang ama. Nag-aalala si Alisa sa kaligtasan ng kanyang 3 kapatid kaya gusto niyang makasama ang mga ito. Kaya mabilis kaming tumulak patungo sa lugar na kanilang kinalalagyan para tiyakin na ligtas sa kapahamakan ang mga kapatid ng sinasabing biktima. Naghihintay na ang sagot sa tanong kung nag-iisa nga ba si Alisa sa kanyang mapait na kalbaryo. Susunod! Kung sinsya lang ang labanan natin dito, nakita ko yung sitwasyon ng anak mo. Hindi ko ginalaw yun, sir, talaga. Oo. Kasi laki ng ko, kung halimbawa ipasok ko, di nawarat naman yung sa kanya.